For today's video po ay magluluto naman po tayo ng isa na namang masarap na kakanin. Ito po ay ang mais na kalamay. Medyo nakakangalay po itong gawin pero sa pagluto po natin, hindi na po natin papahirapan pa ang ating mga sarili. Tara, samahan niyo po ako at simulan na po natin. Sa isang malaking bowl, ilagay na po natin yung 3 cups malagkit flour. Ilagay na rin po natin yung 1 1/2 cup na asukal. Ang gamit ko po ay wash sugar. Maglagay na rin po tayo ng 1/2 teaspoon salt. At ilagay na po natin yung 3 cups na coconut milk. Ilagay po natin ito ng gradually. Pero ako, halos kalahati na po yung nailagay ko. Pero mayroon pa man pong natira. Kailangan po natin itong pakunti-kunti ilagay para hindi tayo masyadong mahirapan sa pag-mix po nito. Dahil medyo nahihirapan po ako dito sa spatula sa paghalo, kaya gagamit na lang po ako ng whisk. Haluin po natin ito hanggang sa wala na po siyang mga buo-buong arena or ng malagkit flour. Dahil kulang pa yung ating coconut milk, kaya naglagay po ulit tayo. At ubusin na po natin itong natitira pang coconut milk. Haluin na po natin itong mabuti hanggang sa ma-dissolve na po natin yung ating malagkit flour. Maglagay na rin po tayo ng 1 teaspoon vanilla. Haluin po ulit natin hanggang sa mag-combine na po itong ating vanilla dito sa ating mixture. Yun na nga po ang sinasabi ko, hindi na po natin papahirapan pa ang ating mga sarili. Ang gagamitin po na lang po natin na mais ay yung nasa lata na, yung cream corn. Hindi na natin kailangan pumunta pa ng palengke para bumili lang ng mais at ito po ay ating dudurugin pa. Kung meron po kayo nito, pwede po kayong hagawa ng mais na kalamay. Hindi po ako sponsor ng brand na ito, pero kaya prime, baka naman. Pagkatapos po nating mailagay, haluin po natin ito hanggang sa mag-combine na po ito dito sa ating mixture. Habang naghahalo po tayo nito, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman po, pa-like na din po, at pa-click na din po ng notification bell para parati po updated sa mga bagong video ko pong i-upload. Thank you po. Sunod po natin gagawin, i-prepare naman po natin itong molder. Pupunasan po or ibabrush muna po natin ito ng mantika para hindi po siya mamaya kapag naluto na po yung ating mixture ay hindi po siya didikit dito sa ating molder. Sa molder, maglalagay naman po tayo ng dahon ng saging. Isa pa ito sa mga ginagamit natin para siguradong hindi po didikit yung ating mixture dito po sa ating molder. At para madali po nating matanggal, dito po sa ating molder yung ating lulutuin. Pwede po itong lutuin sa kawali. Pero yun na nga po sabi ko, hindi na po natin papahirapan pa ang ating mga sarili sa pagluluto po nito. Bali, 2 molder po pala ang gagamitin ko. Yung isa po ay size 8 inches at 7 inches. Ilalagay na po natin yung ating mixture dito sa ating molder. Dahan-dahan lang po, baka po ito ay matapon. Kasi medyo mabigat po itong aking bowl. Kailangan po mga 3/4 lang po ng ating molder ang ilalagay po natin na mixture. I-set aside muna po natin ito at yung isang molder naman po ang ating lalagyan. Ito po ay uubusin na po natin dito sa isang molder. Ito na po yung 2 molder natin na linagyan na po natin ng mixture po natin sa ating kalamay na mais. Yun na nga pong sinasabi ko na hindi na po natin papahirapan pa ang ating mga sarili kaya ito po ay i-steam na lang po natin. Hindi na po natin ito lulutuin sa kawali na maghalo-halo pa po tayo. Ilagay na po natin yung ating molder dito po sa ating steamer. Bali, ipapatong ko sana po itong 2 na para isa na lang pong luto, kaso hindi pala kasya. Mataas pala yung ating molder. Kaya lulutuin na lang po natin ito ng isa-isa. Takpan na po natin at i-steam po natin ito ng mga 40 minutes. After 40 minutes po, i-check po natin ito kung ito po ay luto na. Tusukin po natin ang toothpick, kung wala na pong sumaba, ito po ay luto na. Ito po ay ating hahanguin na po. Dahan-dahan lang po sa paghango kasi ito po ay masyadong mainit. At ipalit na po natin yung isa pang molder. Ito po ay lulutuin po ulit natin ng 40 minutes. After 40 minutes po ay ito po, luto na rin po yung isang molder. Habang nagpapalamig po tayo nitong ating kalamay na mais, gagawa po tayo or magluto muna po tayo ng ating pang toppings. Sa pan, maglagay po tayo ng 1/3 cups na desiccated coconut. Maglagay na rin po tayo ng 1 tablespoon na asukal. Kung gusto niyo po medyo matamis pa, mag-add na lang po kayo ng asukal. Pero sa akin, okay na po yung 1 tablespoon. I-on na po natin yung apoy sa katamtamang init lamang po.
Hahaluin po natin ito hanggang sa mag-golden brown na po itong ating desiccated coconut. Kagaya po nito, okay na po ito, kaya off na po natin yung apoy. Dahil medyo malamig na po yung ating kalamay na mais, kaya itatransfer na po natin to sa isang lalagyan. Gumamit po ako ng dahon ng saging para hindi po siya dumikit sa ating serving plate or sa ating linalagyan kasi malagkit nga po ito ay mahihirapan po tayong tanggalin ito dito sa ating serving plate kung hindi po natin ito lalagyan ng dahon. Dahil linagyan po natin ng dahon ng saging ating molder, kaya ito po, madali po natin natanggal ito sa ating kalamay. Ito po ay i-slice na po natin para madali po nating makuha. At maglalagay na po tayo ng ating toppings dito po sa ating kalamay na mais. Kung meron po kayong coconut cream, pwede rin po ninyong lutuin yon na gawing latik. Masarap din po yun na pang toppings dito po sa ating kalamay na mais. At heto na po yung ating kalamay na mais. At ito pa, isa pa sa mga hinihintay natin kapag tayo po ay nagluluto ay yung tikiman time. Tikman na po natin kasi kanina pa po ako natatakam nito. Eto po, masyado po siyang sticky. Pure malagkit flour kasi po itong ginamit ko. Hindi po ako naghalo dito. Kaya ayan po, masyado po talaga siyang malagkit. Wow, ang sarap. Nalalasahan ko yung sapin-sapin tsaka yung maha blanca. Ang sarap niya po, promise. Ang sarap pa po nito sa kape. Mamaya magkakape po tayo. Kaya kung meron po kayo dyan ng malagkit flour tsaka mais, try nyo na po itong gawin kasi ang sarap niya po talaga. Lalo na po ngayong madali na po yung Christmas at bagong taon, saktong-sakto po itong panghanda, lalo na po sa pagpasok ng bagong taon kasi kinaugalian natin kapag papasok po ang bagong taon, kailangan po tayo may malagkit sa handa po natin. O ayan, pangalawang kuha ko na po ito. Ang sarap po talaga niya. Pero hinay-hinay lang po kasi alam nyo naman, malagkit po ito. Ito po ay mabigat sa tiyan. Kaya thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Tenderang Kusinera. Bye-bye. See you next upload. God bless us all.